Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Magandang araw po sa inyong lahat. Narito po tayo ngayon para sa pagpapatuloy ng ating aralin sa tajwid, kung saan ang aralin natin ngayon ay tungkol sa al-mudud. Al-mudud, yan ang plural ng salitang mad o al-mad, na ang ibig sabihin ay pagpapahaba. Ito yung pagpapahaba ng haraka. Kung saan, halimbawa yung a ay gagawin mong a. Yung fatha na a ay gagawin mong a. Yun ang mad. Yung i ay gagawin mong i. At yung u ay gagawin mong u. Patunayan sa mga naunang aralin ay nakuha na natin ang tungkol sa mad. Kung saan, ang fatha ay meron siyang partner na alif na sukun. Halimbawa, yung ba, para maging mad siya, humaba na maging ba, ay lalagyan mo siya ng alif na sukun, ba. Yung namang kasra, ang partner niya ay iya na sukun. Halimbawa, yung mi, na merong alif na iya na sukun, ay magiging mi. At yung dhamma naman, ang partner niya ay waw na sukun. Halimbawa, yung lu, para maging lu ay meron siyang waw na sukun. So, yun ang ating pakatatandaan, yung magkakapartner. Kapag halimbawang yung fatha ay sinundan ng iya na sukun, hindi siya mad. O kaya waw na sukun, hindi siya mad. Bagkus ay mababanggitin mo yung letra name. Pero kung alif na sukun, ang kasunod niya ay magkakaroon ng mad. So ito ang magkakapartner. Fatha at saka alif na sukun, kasra at ya na sukun, dhamma at saka waw na sukun para makalikha ka ng mad. Okay, ba, mi, lu. So yan ay review lang natin. Kaya dahil ngayon nandito na tayo sa tajwid, siyempre dapat alam na natin yung mad. At merong iba't ibang uri ng pagbabasa ng mad sa Quran, kung saan ito ay nahati sa pangkalahatan, bilang pangkalahatan, nahati ito sa dalawang malaking uri. Yung mad al-asli, o tinatawag din na al-mad al-tabi'i, at yung al-mad al-far'i. Yung al-mad al-asli, meron niyang maraming halimbawa, meron din yung meron siyang mga branches, kung saan nandun yung as-sulatus sughra, nandun yung mad at-tamkin, at meron pa yung mad al-iwad. Dito naman sa al-mad al-far'i, nandiyan kasama na dyan yung al-mad al-lazim, al-arid lis-sukun, nandiyan yung mad al-layyin, as-sulatul kubra, at jaiz munfasil, wajib muttasil. So yun. Pero siyempre, iisa-isayin natin ito. Inshallah, itong lesson na ito ay maraming magiging series. Kasi nga mahaba ang magiging talakayan sa mad, inshallah subhanahu wa ta'ala, at sana ay masundan natin ng maayos. Okay? So ngayon, introduction, bibigyan muna natin yung kahulugan ng al-mad al-asli. Kung saan, ang ibig sabihin ng al-mad al-asli sa literal na kahulugan ay yung original na mad. At meron itong dalawang haraka. Mamaya ipapaliwanag natin yung tagal ng dalawang haraka. Ibig sabihin, mahiksi lang yan na a, i, u, ganun lang yan. Parang dalawang palo na ganyan. Al-mad al-far'i, meron itong dalawa. Far'i, ibig sabihin ng al-far'i ay yung parang hindi siya natural. Parang pinagmulan, pinagbuhatan, yung parang yung produkto. At ito ay merong dalawang haraka, apat o anim na haraka haba. So kung dalawa, parang kung apat, kung anim, okay. Halimbawa ng waladdallin. So yun ay anim na haraka. So habang tumataas ang haraka, pahaba rin ang pahaba ang yung mad. Okay.
Kukunin natin ngayon inshallah subhanahu wa ta'ala ang al-mad al-asli. Kung saan, ang al-mad al-asli, paano mo siya makikilala na ang isang salita na nasa Quran ay mad asli siya. Okay, ang mad asli, ito yung lahat ng klase ng mad na hindi nasusundan ng hamza o kaya ay sukun. Okay, hamza, tandaan ninyo hamza o kaya ay sukun. Ibig sabihin, nakita mo yung mad na alif or mad na ya or mad na waw, pero ang kasunod niyang letra na nandito sa dulo ay hindi sukun at hindi hamza. So hamza, maring hamza na focal alif o hamza na focal waw o hamza na focal ya o hamza na ganyan. Okay, so tatandaan natin, pag nakita mo ang mad sa Quran na hindi niya kasunod ang hamza o sukun, yun ay mad asli at meron itong dalawang haraka. So ibig sabihin yan, pag nakita mo na ang kasunod ng mad ay ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, dal, hanggang ya, ito ay mad asli. Basta't hindi hamza at hindi rin sukun. Okay? Okay, pero kung halimbawa ba na hamza, sukun, so hindi na yung mad asli. Ba na fatha, ba na kasra, ba na dhamma. Basta hindi hamza at saka hindi sukun. Okay, halimbawa. Nagbigay tayo ng halimbawa rito. Ilahin nas. Ito yung sa suratun nas. Pero ang sinulat ko lang yung ilah, yung ilahi. Ilahi. So nasaan ang mad sa ilahi? So nandito ang mad, ayan, sa lam. Ilahi. So nakita mo yung mad, meron yung alif sarir, ibig sabihin mad dyan, mad alif. Ano ang kasunod ng mad alif dyan? Ha. So ang ha ay hindi hamza at hindi rin sukun ng kanyang haraka. Okay, so ibig sabihin yan ay mad asli at yan ay tatagal lang ng dalawang haraka. Hindi mo siya pwedeng basahin na ilahin nas. Napahabain mo sa ilah. Hindi. Kailangan ay dalawang haraka lang na ilahin nas, ilahin, ilahin. So dalawang haraka lang. Hindi pwedeng ilah. Hindi. So hindi mo palalagpasin ng dalawang haraka. Okay, pangalawang halimbawa. Maliki yawmiddin. Sa suratul Fatiha naman ito. So yung ma ay naroon yung mad. Ayun, nakita natin yung mim na may fatha na kasunod niya, meron siyang alif na sukun. Okay, so yan ay mad na ma. Mad yan. Pero paano natin masasabi na ito yung mad asli? Sinabi natin, kailangan hindi niya kasunod ay sukun or hamza. So anong kasunod ng mad dito? Ang kasunod niya ay harf na lam. So yun ay mad asli dahil ang lam, hindi siya hamza, hindi rin siya sukun. So siya ay merong dalawang haraka. Maliki yawmiddin. At hindi ma. So hindi hihigit pa sa dalawang haraka. Okay. Dito naman, kumuha tayo ng salita mula sa suratul Masad. Naran zata lahab. Okay, may dalawang mad tayong nakita rito. Yung naran at saka yung the. Okay, so nakita natin yung na, yung mad na yung no na merong mad na alif. Meron itong kasunod na ra. So ang ra ay hindi hamza at hindi sukun. So yun ay merong dalawang haraka na mad asli. Naran, naran, hindi pwedeng na, hihigit pa sa dalawa. Ganon din yung dhata. Ang kasunod ng mad na alif dito ay ta. Kung saan ang ta ay hindi hamza at hindi rin sukun. So yon ay mad asli. Naran dhata lahab at hindi na hindi mo siya hahabaan ng higit pa sa dalawang haraka. Ganon din yung sumusunod na mga mad. Nakita natin yung hammalatal hatab. Yung hamma
ay may kasunod siyang lam. Okay. Yan, ganun din yung dito, yadkhuluna. Ito naman ay sa suratul Nasr. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nakita natin yung lam na merong mad na waw. Yadkhuluna fi dinillahi afwaja. So ang kasunod niya ay nun, kung saan ang nun ay hindi hamza at hindi rin sukun, at ito ay merong dalawang haraka na mad asli. Al-kafirun, sa suratul kafirun. So yung kaf na merong mad na alif, nakita natin, may kasunod siyang fa. Kung saan ang fa ay hindi hamza at hindi sukun, kaya meron itong dalawang haraka. So lahat yan ay merong dalawang haraka lamang. Bakit? Dahil ang kasunod ng mga mad na binigay nating halimbawa ay hindi hamza at hindi rin sukun. Okay, abidun. So merong mad dun sa a. At ang kasunod nito ay harf na ba. Hindi hamza, hindi sukun, kaya merong dalawang haraka. Abidun. O, ganun lang. So, itong mga binigay natin na halimbawa, inshallah subhanahu wa ta'ala, siguro kung magbabasa tayo ng Quran, pansinin natin kung anong letra o anong haraka ang sinusundan ng mad. At kapag nakita natin na ito ay hindi hamza or hindi sukun, ito ay mad asli na meron lamang dalawang haraka. Okay, pero bago yon, inshallah, magbigay muna ako ng mad far'i. Ano ba yung may halimbawa na sukun at saka hamza? Okay, halimbawa, sa far'i, ja'a. Okay, idha ja'a. Okay, simulan natin na idha ja'a. Karaniwan, ang far'i ay mayroong ganung signal sa Quran na makikita mo na ganyan, parang wave. Okay, kung babasahin mong idha ja'a nasrullahi wal fath, sunod-sunod yan. Kung babasahin mo yan, ang idha, merong mad dito, pero ang kasunod niya ay jim. So, yan ay mad asli, dahil hindi hamza at hindi sukun. Okay, pero yung ja'a, siya ay mad far'i. Bakit? Mad far'i, ito ay, ang halimbawa nito ay wajib muttasil. Pero sa kanila natin ipapaliwanag yun. Pero ang mahalaga, nakita natin na ang kasunod nun ay, hamza. Ja'a. So dahil dito sa ja'a na merong hamza ang kasunod, ito ay mad far'i. So sinabi natin na kapag ang mad kasunod niya ay hamza or sukun, pumapasok siya mad far'i, kung saan meron itong dalawa minsan o apat or anim. Pero sa sitwasyon na ito ay meron siyang apat dahil ito ay wajib muttasil. So ja'a. So ang basa diyan, dito ay dalawa, dito ay apat na haraka. So, mas mahaba rito sa ja'a. Halimbawa, idha ja'a nasrullahi wal fath. So, mas mahaba ang mad mo dito sa ja'a dahil ang mad ay mad far'i kung saan merong hamza. Okay, sa sukun naman, nagbigay tayo ng halimbawa. Pero sa inshallah sa mga susunod, ay mas magbibigay pa tayo ng maraming halimbawa at pagsasanay. Halimbawa naman ay sa waladhdallin. Waladhdallin, ito ay sa suratul Fatiha. Waladhdallin. Okay. Waladhdallin. Okay. So dito sa pagdating dito sa dallin, yan ay merong anim na haraka dahil yan ay mad far'i na tinatawag na mad lazim. Mad lazim. Kung titignan mo yung kung titignan mo yung so meron siyang mad na alif. Okay? Meron siyang mad na alif. Pero anong nangyari? Yung dallin ay yung lam dito na may tasdid. Siyempre, pag lam na may tasdid, yung isa doon ay sukun. So dahil doon, yung
mad dito na alif ay nasundan siya ng sukun. Kasi kung paghihiwa-hiwalayin mo yan, parang ganito yan. Do, tapos lam, tapos li. Ayan. Dalin. Kung paghihiwa-hiwalayin mo. So, nandun yung sukun. So, sinabi natin, kapag ito ay sinundan ng sukun, ito ay mad far'i. Okay, at hindi mad asli. Okay. So, dahil dyan, nagkaroon ng mad far'i at ang tawag sa klase ng mad na ito ay mad lazim. At yan ay merong 6 na haraka. Kaya naman ang basa dyan ay mahaba. Waladdallin. Okay. So, inshallah, halimbawa lang yan na mad far'i. Pero ngayon, nandito tayo mag-focus sa al-mad al-asli, kung saan, ipapaliwanag natin ulit, ang al-mad al-asli, ito yung uri ng mad na may dalawang haraka na hindi nasusundan ng hamza at hindi rin sukun. Pero ang al-mad al-far'i, mayroong 2, 4, o 6 na haraka at ito ay sinusundan ng hamza or sukun. Okay. Inshallah, sa susunod na aralin, magbibigay pa tayo ng halimbawa ng al-mad al-asli. Tapos susundan natin ito ng al-mad al-far'i. Abangan nyo na lang ang susunod na aralin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.